Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga mag-aaral at lalong-lalo na sa ating butihing guro, Dr. Dennis Bilukura. Ngayong umagang ito ay hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Binibining Liza May D. Ignacio na nagmula sa BS EdPhil 3. Ngayong umagang ito ay may bago tayong tatalakayin. Handa na ba ang lahat? Ayan, maraming salamat. Pero bago yan, ay akin munang sasabihin kung ano ang mga layunin sa ating talakayan sa umagang ito. Unang-una ay ang natutukoy ang mahalagang detalye ng alamat ng ampalaya. Pangalawa naman ay nakagagawa ng isang maikling pagsasadula tungkol sa alamat ng ampalaya. At ang huli at ang pangatlo ay napahahalagahan ang aral ng alamat sa pang-araw-araw na buhay. Ngayong umagang ito ay ano ang ating tatalakayin? Alam kong may idea na kayo. Sige, Binibining Sorosa, maraming salamat. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa alamat ng ampalaya. Alam kong lahat kayo ay may idea tungkol sa ating alamat sa umagang ito. Sige, magbigay ka nga ng isang buod, Ginoong Dikon. Ayan, maraming salamat. Ito ay nakatungkol sa mga gulay at tungkol din ito kay ampalaya. Isa siyang walang lasa na gulay. Dahil sa sobrang pagkainggit niya sa kanyang kapwa gulay ay pinapalayo niya ang mga ito sa kanyang bahay. At dahil dito ay nagkaroon siya ng isang masamang balak tungkol sa kanyang mga kapwa gulay. Ang pagnanakaw na ito ay nanakawin niya ang mga lasa, mga balat at kinis ng kanyang kapwa gulay. Ginawa niya ang pagnanakaw na ito sa isang madilim na gabi. Ngayon, dahil sa kanyang pagnanakaw ng mga lasa at kulay at balat ng mga kapwa niyang gulay, ay nagkaroon ng haka-haka at palaisipan kung anong nangyari at bakit nakuha ang kanilang mga lasa at kulay. Pero sumulpot ang isang dayuhang gulay na mabibighani ka talaga sa kanyang mga kulay na ito. Iba't ibang klaseng gulay, iba't ibang klaseng lasa, at napakakinis na gulay na ito. At dahil dyan nagkaroon sila ng pagtataka kung sino ba ito. Kaya sinundan nila to. Nang pagkagabi ay sinundan nila ang dayuhang gulay na ito. At doon nila napagtanto at nakita kung sino ang dayuhang gulay nito, sapagkat si ampalaya pala ang nagnakaw ng lahat, sapagkat hinubad niya lahat ng lasa, kulay at kinis ng mga nasa kanyang katawan. At dahil dito ay dinala nila si ampalaya sa kalunti-luntian, kasari-sariwaan at kasusta-sustansyang hukuman. At dahil dito naggalit ang kanilang tagapaglikha na wala siyang nilikhang magkakahalong tamis, alat at kinis at iba't ibang kulay na gulay. Dahil dito ay sinabihan niya si ampalaya na sayo na lahat yang mga kulay na yan. At sinabi naman ng isang mayabang na ampalaya na, ito lang ba ang inyong parusa? Pero nangako ang hukuman na ibabalik sa kanila ang mga kulay at lasa nito. Nung pagkalipas ng ilang araw, si ampalaya ay naghalo ang kanyang lasa, ang matamis at maalat ay naging mapait, at ang kanyang makinis na balat ay naging kulubot dahil sa kanyang kagagawan. Dahil dito ay grabe ang pagsisisi ni ampalaya sa kanyang ginawa. At dahil dito nagsisi siya at pinakita niya kung ano ang kanyang nagawa at nakihalubilo siya sa kapwa gulay. At yun lamang ang kwento, at pinatawad din siya ng kanyang mga kapwa gulay dahil sa kanyang pagsisisi, at pinatawad din siya.
At dahil sa kwentong ito ay nagpapakita na dapat marunong kang makontento kung ano ang meron ka sa iyong sarili. Ayan, sino sa inyo mga mag-aaral ang nakakita ng isang magandang halimbawa sa aral na ito? Sige, binibining palagtiw. Ayan, maraming salamat. Pero bukod dito, mga mag-aaral, na kahit mapait ang ampalaya, ito ay nagbibigay sa atin ng sustansya at kalakasan sa ating katawan. At kadalasan ay hinahalo din ito sa pakbet. Pero mas kadalasan ay sa ating mga bahay ay hinahaluan din ito ng itlog. Ito ay ang ampalaya na may itlog, di ba? Alam kong lahat sa inyo ay gustong-gusto ang ampalaya na may itlog sapagkat ito ay nakakapagbigay ng sustansya at masarap sa pag ito ang ating kinakain. Ayan, sino-sino sa inyo ang may natutunan klase? Maraming salamat. Sino pa? Ayan, maraming salamat Binibining Gundaw at Binibining Inoperyo. Ngayon, dahil dito sa ating kwento ay gusto kong gumawa kayo ng isang maikling pagsasadula tungkol sa alamat ng ampalaya. Dahil alam kong natutunan ninyo na ang dapat na pang-araw-araw nating pamumuhay ay dapat pinapahalagahan natin at marunong tayong makontento. Ayan, sino-sino din sa inyo ang may idea tungkol sa sino ba ang nagsisilbing pait sa ating ekonomiya? Sige, Ginoong Palomar. Ayan, korupsyon, maaaring nagsisilbi itong pait sa ating ekonomiya. Ano pa? Mga sa pera, mga gahaman sa pera. Maraming salamat Binibining Nawanaw. Ngayon, at yun lamang ang aking tatalakayin sa umagang ito, ang tungkol sa alamat ng ampalaya. Hanggang sa muling pagkikita, maraming salamat.